Hello pong muli mga kababayan. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo pong muli ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, syempre po, magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin, itong kukomentuhan po natin mga katambay. Naglabas po ng galit ang dati pong kapitan. Si Kapitan Dado po, ito po isa pong sundalo po ito mga tambay. Ay talagang nakita niya po ang nangyayari po, lalo po sa paggamit ng batas ng bagong Pilipinas. Talagang nagbuhos po siya muli ng galit dahil sa kabila ng mga nakikita niya po, ayon mismo sa kanya na ginagawa po sa ating konstitusyon, lalo sa paggamit ng batas ng bagong Pilipinas, ay talagang ang Kapitan Dado ay itinatama po ang ating gobyerno, tinatama po ang mga politiko. Pero sa kabila nun, sa nakikita pong pagkakamali, sa tingin ni Kap Dado ay mukhang siya pa po ang binibigyan po ngayon ng malaking problema dahil sinampahan po siya, di ba? Plano po yata o nasampahan na po yata ito ng kasong sedition mga tambay. Yun talagang matindi po ito. Paglaban po sa gobyerno ito, pag-aaklas na po ito, paglaban. Kaya si Kap Dado po ay nagpahayag na naman po. Talagang hinahamon niya na po. Siyempre po, sino po ba una nagsampa dyan? Si General Torre po, mga tambay. Si General Torre. At siyempre po, ang pamahalaan. Ganito po ngayon ang sinasabi po ni Kap Dado, yung kanyang galit sa nangyayari po sa ating gobyerno. At kung paano po nila gawin o sinasabing lapastanganin ang ating saligang batas. Ganito po ang pahayag ni Kap Dado, ang kanyang galit sa paggamit po ng kapangyarihan ng bagong Pilipinas. Pakinggan po natin si Kap Dado. Pakulong nyo ako. Isyuhan nyo ako ng warrant of arrest. Isyuhan nyo ako. Huwag mo tayo mag-submit ng counter affidavit. Ba't pa ako maniniwala dyan sa batas? Kayo nga ang putang ninyo, kayo, lagtaran ng ginagawa nyong violation ng batas, mga walang niya kayo, mula sa presidente hanggang sa ilalim, panay kayong mga bangag, panay kayong mga komunista, panay kayong mga magnanakaw, abusado kayo. Tapos, binabiolate yung konstitusyon, samantalang ako na nagsasalita para maituwid kayo, ako yung kakasuhan ninyo, tarantado, sedition, kulong nyo na ako. Basta, wag na tayo mag-submit wag na tayo mag-submit ng counter affidavit. Hayaan mo mag-issue sila ng warrant of arrest. Pagka-issue nila ng warrant of arrest, nandun ako, pupunta ako doon. Pupunta ako, paresto ako. Putragis kayo. Hayop kayo. Gusto nyo akong respetuhin yung batas ninyo? Batas namin yan Batas yan ng taong bayan. Kayo ang hindi rumerespeto. Inano nyo, sinira ninyo, binaboy ninyo No? Hayop kayo. Tangina nyo. Tingnan natin. Hindi ako basta-basta pwedeng takutin, mga gago kayo. Magpadala kayo ng dito, ng papatay sa akin. Magpadala kayo. Hayop kayo? Tarantado kayo, hayop kayo. Ay, nako. Pumanik lang ako para mag-birthday. Siguro hanggang hanggang Valentine's. Ay, kailan ba yung February Revolution? 22? O pwede, 15, 16. Baba ako ng 20. Tingnan ko kung mag-rally pa yung mga tao. Magrarally pa tao, kung wala, hindi na. Pagka nagrally tao sa mga February Revolution na yan, na aagawin na naman sigurado ng Malacanang, yung lugar, wala na kayong pagkakataon na magrally, mga kababayan. So ako, nakakulong na ako noon. Kasi kung, kailan ba lumitaw yung asunto, yung kaso, so may 15 days ako, lumitaw yata ng 29. O 30 plus 14, o mga February 13, ganon. O may warrant of arrest ako. Pagka warrant of arrest ko, baba ako. No? Pagka monitoring mo na lang, Bok. Ayoko na mag-submit ng affidavit na yan Ani ko yun. Kung meron ng kagad desisyon na nag-aabang. What's the point? Yan po mga tambay, si Kap Dado, nagbuhos po ng sama ng loob
lalo po sa nangyayari sa ating bansa, lalo po sa paggamit po nila ng kapangyarihan. Ano po, kung lalabas na po ang warrant of arrest ng Kap Dado, ay hindi na po siya magka-counter affidavit. Hindi na po. Kusa na po siyang pupunta ron at magpapakulong po ang Kap Dado. Talagang nakita po natin yung kanyang pagmamahal sa ating bansa. Nakikita niya po ang paggamit po kasi ang nangyayari po sa ating bansa, yung talagang tahasang hindi nila pagsunod sa ating konstitusyon, ang ating batas. Nakita po natin, paggawa pa lang ng budget natin, ginagawa na po tayong mga gago yata, ginagawa tayong mga gago, luko, siraulo, pinaniniwala po tayo sa mga blanco, doon po sa kanilang BICAM, mga tambay. Di ba? Tapos, paniniwalain ka na isang presidente na yung kanyang pinirmahang GAA ay walang blanco. Tingnan nyo po yun. Ginagawa pong tangat bobo mga Pilipino. Ang pinag-uusapan ay BICAM. Tapos dadaling ka naman na walang nakitang pinirmahan sa GAA. Di ba? Kaya nga po ito si Kap Dado, dahil sinampahan po nila ito ng sedition. Di po ba? Dahil nga po nakita niya po, talagang ano po sinasabi niya? Puro mura, bangag. Ang pinagsasabi po ni Kap Dado dito po sa Bagong Pilipinas, lalong-lalo po sa nagpapatakbo po ng Bagong Pilipinas. Bangag, mga PI kayo, di ba? Kayo ang unang lumalabag sa batas. Di ba? Kaya po, dito po, hindi po masasabi ito ng dating kapitan na naglingkod po sa ating bayan. Naglingkod po ito kahit sa maiksing panahon ng kanyang buhay. Naglingkod po ito. Nakita niya po ang sitwasyon, dahil ito po ay sanay po ito. Sanay ito sa katwiran. Ito po ay laging nasa tama. Kaya nga po ito pumasok po itong militar o sundalo dahil nga po ito ay may kagitingan. May pagkabayani po siya. Handa niya ibuhos ang kanyang buhay noong mga panahon siya ay active pa. Di po ba? Sa sandatahang lakas. Dahil buhay mo nakalaan dyan eh. Kaya nga kung ikukumpara lang po natin si Kap Dado sa mga vlogger ng administrasyon, yung mga vlogger po na mga tagasunod po ng Pangulong Marcos na ginagamit pong troll farm sa mga Duterte, lalo kay Kap Dado, wala po sila sa kalingkingan. Sa kalingkingan ng pagkatao at pagiging makabayan at merong pagmamahal at prinsipyo na katulad ni Kap Dado. Walang sinabi lahat yan, kahit sino pa yan. Di ba? Kahit isama mo na silang lahat, pagsama-samahin mo na ang mga troll farm ng administrasyon. Ni katiting sa kalingkingan, wala silang binatbat dito kay Kap Dado. Sa paninindigan, pagmamahal sa bayan. Handa niya ibuhis ang kanyang buhay dahil sa bayan, dahil ayaw niyang niyuyurakan. Nakikita niya ang ating bansa napupunta sa kumunoy dahil sa maling paghawak daw ng nakaupo. Di po ba? Mas maalam po yan. Alam niya po ang sitwasyon. Dahil sanay po siya sa ganyang sitwasyon. Si Kap Dado. Di po ba? Hindi po pangkaraniwang nilalang ang isang Kap Dado. Alam niya ang nangyayari sa ating bansa. Alam niya kung paano po pinatatakbo ng nakaupo ngayon. At alam din po niya kung paano po nila gamitin ang batas na batas ng mga Pilipino, tayong taong bayan, itong batas na ito. Pero sila, pinoproteksyonan po nila ang kanilang mga sarili ng batas ng bayan. Yun po ang ano ron eh. Yun po ang issue ron, mga kababayan eh. Kaya dito po, titirahin ng mga vlogger ito. Lalo po yung mga troll, yung nasa troll farm ng kabilang side, titirahin po ito, si Kap Dado. Kukutsain po nila ito, mga kababayan. Si Kap Dado. Pero yung sinasabi ko nga, ni sa kalingkingan, hinliliit, wala silang binatbat dito. Kahit napakarami po dyan. Unang-una na po, may abogado pa dyan. Nandiyan pa sila Jared, di ba? Sila yung mga taga Bicol, taga Maynila. May na mga nagkakapi pa. May mga tinatawag pa nguso. Meron pa yung Mimay po yata yun. Di ba? Meron pang yung isang Enzo yata yun. Enzo, nagkakape. At lalo-lalo na, yung isa pa, yung nambubudol po ng ginto. Si Talano Gold. Di ba? Napakarami pa po yan. Mga kababayan, ang talagang nahan dito sa kabilang side,
na hindi nakakakita na nangyayari na binabalahura daw po ang ating bansa ayon po kay Kap Dado. Matindi po ang ginagawa nila sa ating bansa pagka si Kap Dado po ang naghatid po ng mensahe po sa mga Pilipino. Talagang nahando po na talagang yung kanyang yung kanyang sama ng loob sa ginagawa sa ating bansa, sa ating kaperahan. Tapos malalaman ni Kap Dado na ang Pangulo ay isang bangag dahil ngayon po, tinanggihan po yung hamon po ng taong bayan, yung hamon po ni Atty. Vic na gusto rin mangyari ni Kap Dado na magpa-drug test na po ng Polykel hair drug test ang Pangulo. Tinanggihan po ito, mga kabayan. Tinanggihan ng Pangulo. Kaya lalo po manggagalaitin dahil pinatunayan po kung si Kap Dado po ang tatanungin natin ay husgado na po. Tsak na uhusgahan niya na po ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay isang bangag di umano dahil sa pagtanggi niya sa pagpapadrug test, mga kabayan. Kaya po dismayado po si Kap Dado sa ating gobyerno ngayon. Ngayon, willing na po siya. Ayaw na po niya. Kaya inuutusan niya kayong tinatawag niyang mista o bok. Ang tawag niya, bok. Wag na tayong mag-file ng counter affidavit. Pag naglabas na sila ng warrant of arrest para siya arestuhin, mismo siya ay bababa, mga tambay, para siya ay magpa-aresto. Dahil alam naman po natin kung sino po ang talagang tumututok po dyan, di ba? Sino po ba ang tumututok dyan? Para yan sampahan ng sedition, di ba? Sa pangunguna po ng DOJ Secretary at ang ginagamit po ay si General Torre, di ba? Si General Torre po ang nung nakaraang araw, nung nakaraang linggo ay talagang siya mismo ang nagpahayag at nagsampayata ng sedition kay Kap Dado, mga katambay. Pero hindi naman po dito natatapos yan, mga kabayan. Lahat po na nangyayari sa ating bansa ay meron po yan expiration. May finish line po yan. Kahit po ang Pangulong Marcos na sinasabi ni Kap Dado na meron tayong presidente raw na bangag, ay meron din pong hangganan yan. May expiration po yan. Wala naman pong forever sa mundo, lalo-lalo po sa pagiging Pangulo. Walang forever yan. Kung yung tatay nga niya, gumamit na po ang tatay niya ng puwersa, batas militar, di ba? Nag-martial na po ang kanyang ama. Napakarami po na sinasabi paglabag daw po sa human rights ang kanyang ama. Di po ba? Kaya nga po, napakarami pong nag-rebelde yata nung panahon ng kanyang ama. Hanggang ngayon, may mga rebelde pa na nag-aklas nung panahon ng kanyang ama. Di ba? Nandiyan naman, grupo ng CPP, NPA, NDF. Nadagdagan pa ng mga Makabayan Black. Di po ba? Pero hindi rin po nagtagal. Kahit sabihin natin 20 taon o 20 taon mahigit, natanggal din po bilang Pangulo ang kanyang ama. Kaya kung sasabihin po natin sa nangyayari po ngayon, napakaraming issue na kinagagalit ni Kapitan o ni Kap Dado. Galit na galit siya sa nangyayari sa atin na kinukontrol tayo, kinukontrol ang ating bansa, kinukontrol ang ating gobyerno ng isang Pangulo raw na bangag. At puro magnanakaw ang sinasabi niya. Bangag na, magnanakaw pa, mga kabayan. Magmula raw sa taas hanggang sa baba. Ano ibig sabihin? Pag sinabing baba, hanggang kapitan yan. Hanggang kapitan ba ng barangay? Hanggang Pangulo? Kapitan hanggang Pangulo ng Pilipinas? Ganun po ba? Kap Dado, na ang pagnanakaw ayon po sa inyo. At yung sinasabi nyong bangag ang presidente. Kaya po talagang nararamdaman po na inyong lingkod. Nararamdaman ko po ang nararamdaman, na talagang si Kap Dado ay, kasi isa rin po kasi yata si Kap Dado na tumangkilik at talagang ipinaglaban po na manalo po yata ang Pangulong Marcos nung panahon po ng siya ay kumakampanya. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, baka sinuportahan pa po ito. Baka sinuportahan pa po ito ni Kap Dado. Kaya po, masyado po siyang nadismaya, mga kabayan. Kasi madidismaya ka talaga eh. Bakit? Nagkumuha po sila ng sinasabing napakatinding puwersa
ang Uniteam. Niligawan nila ng niligawan, katulad po ng Manang, itong si Manang Amy Marcos na adeng ni Senadora Amy Marcos, di ba? Adeng niya ang Pangulo at Manang naman siya ng Pangulong Marcos. Di ba? Yung sobra po nilang talagang ginawa sa Vice President para lang mag-step down at hindi po siya tumakbong Pangulo na gustong-gusto ng taong bayan ay siya ang Pangulo na susunod sa kanyang ama. Di ba? Kaya nga po, napakalakas ng puwersa dahil nagkaroon daw ng Uniteam. Pero, hindi pa nagtatagal ang Uniteam, ay gusto na nilang pabagsakin, demolition job, ang Vice President. Kasama mismo ang dating Pangulong Duterte. Tinamnan agad nila ng issue. Ano ang ginawa nilang issue sa Vice President? Tinamnan nila ng confidential fund daw. Yung confidential fund galing pa sa Office of the President. Yung confidential na 125 million. Tinamnan siya. Di umano. Di po ba? Kaya po nagkandaleche-leche na po dahil mismo ang ating Vice President ay nagsalita. Ano sabi niya? Yung kapangyarihan na nakabalik na sa kanila. Ayaw na nilang mawala ito. Gagawa't gagawa sila ng paraan kasi nasilaw sila sa kapangyarihan. Pera. May bonus pa raw droga ayon sa Vice President. Kaya yan din po ang simpatsya at talagang kinasasama ng loob ni Kap Dado. Yung sinasabi pong continuity, itutuloy lahat ang napakagandang nasimulang programa na makapagbibigay po ng mga trabaho sana. Yung build, ginawa pa ng better, more. Nada. Sino po ba ang matutuwa dyan? Matutuwa po ba ang isang Kap Dado dyan? Napakaraming issue pagdating sa pera. Flood control pa lang. Di ba? Pera po natin sa GSIS, SSS. PhilHealth. Ginto. Tapos presidente, pumutok yung pinaputok ni Kati Binag na bangag. Jonathan Morales, bangag. Nandiyan pa si Maharlika, bangag. Sa tingin nyo, isang kapitan Dado na makabayan, nagmamahal sa bansa natin ng isang kapitan, hindi ba ito babagsak at talagang bubuhos sa galit sa nakita niya? Yung mga promises ng Pangulo ay nawala, napako. At sa kabila nun, nawala pa. Binaliwala nila ang Uniteam. Kinargahan nila ng kinargahan ng mga issue hanggang sumama ng sumama. Pinasama nila sa media, sa social media. Sinama pa nila ang Makabayan Black. Di umano, mga kababayan. Ganun po katindi. Kaya hindi po natin masisisi, mga kababayan, ang nangyari po at nararamdaman ni Kapitan Dado. Sa kabila ng siya na mismo ang nagsasabi sa nangyayari sa ating bansa, kung paano po nila patakboy ng ating bansa, yun nga po ang sinasabi ni Kap Dado. Tinuturuan, itinatama kayo sa ginagawa nyo ni Kap Dado dahil nakikita niya inaabuso ninyo ang bansa, ang pera, kapangyarihan. Pero sa kabila nun, si Kapitan Dado pa ang bibigyan po ng parusa po yata sa kabila ng siya na mismo ay nagtutuwid sa gobyerno. Pero ang gobyerno natin ngayon, ayaw na ayaw po na sila ay maging matuwid, maglingkod. Iba po yata ang layunin nila, mga kababayan. Ang layunin po yata nila, puro yata pakinabang lang yata. Ano kaya layunin nila? Nagtatanong lang, hindi kaya ginto? Pera? O magpalaganap ng droga? Dahil ang pera po madali rin daw po ang pera sa droga. Puro kaperahan na lang kaya. Nandiyan ang issue sa droga. Napakalaganap na. Issue ng korupsyon. Issue ng ating kagintuan. Pero ang ating bansa, lugmok. Napakamahal po ng mga gastusin natin. Bilihin. Trabaho. Tapos, meron tayong ganitong Pangulo na ang issue ay droga. Korupsyon, droga. Hindi niyo po yun, mga kababayan. Kaya po, nakakalungkot po, mga kababayan.
Isama po natin sa dasal na maingatan po si Kap Dado, mga katambay, si Kapitan Dado. Sana po ay hindi po siya mapahamak at hindi po siya gawa ng masama ng gobyerno po natin ngayon. Sa kabila ng kanyang pagiging mapagmahal, makabayan, nakikita niya po ang problema ng ating bansa at ayaw niya itong malugmok at na talagang ang ating bansa ay talagang maghirap at maghikahos, mga kababayan, dahil sa nangyayari po, laganap po, lalo po yata sa issue ng kaperahan, mga kababayan. Isama po natin sa dasal si Kap Dado, mga kababayan, na siya po ay talagang nakikisimpatsya po tayo kay Kap Dado na sa nararanasan niya at nakikita rin naman po natin ang nangyayari po pagpapatakbo nila sa ating bansa, mga kababayan. Ingatan nawa, Kap Dado, at hindi naman po sana magtagal at hindi naman po mananaig ang kasamaan lalo po sa katotohanan, mga kababayan. Maraming salamat po. Isama po natin sa panalangin pag-iingat at ingatan po at hindi mapahamak si Kap Dado, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating tambayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingatan nawa. Sama natin sa panalangin si Kap Dado. Maingatan nawa. Paalam. Bye-bye.